Ayan, maganda ba yung ating pag-aaralan? Mga kapatid, ang dami nating pag-aaralan. Sa mga susunod, palapit na tayo ng palapit sa revival, palapit na tayo sa Panginoon. Ang dami natin pwedeng pag-aaralan dito. May mga bagay na kinakatakutan ng impyerno, ng mga kadiliman, mga kalaban. Salita ng Diyos, mga kapatid. Salita ng Diyos. Kasi mga kapatid, nung si Jesus po ay tinukso po siya, siya ay dinala ng Espiritu Santo sa disyerto para siya ituksoin. Lahat ng klase ng tukso, itinukso na sa kanya. Mga kapatid, pag tinawag po tayo ng Diyos, tayo po ay tinutukso ng lahat ng klase ng tukso. Pinansyal, magkakaproblema ka sa pinansyal, magkakaproblema ka sa lahat. Sabihin mo na kung ano yun. Lahat ng mga lingkod ng Diyos, kung saan man sila bumabagsak, doon yun ang pinatutukso sa kanila. Ano man sabihin mo man yun na yun. Amen? Pero ang panlaban doon ay salita ng Diyos, nasusulat. Amen? So, kailangan mo yung sundin, kailangan mo yung gawin para ipanlaban mo sa Diablo. Amen? Alam niyo mga kapatid, may isa pong leader, so po 40 years old na. Nakakagawa po siya mga maling bagay na sa tagal-tagal niya po nagpapakanta, tumatayo dito sa harap, nakakagawa siya ng mali. Pero nilalabanan niya yung mga bagay na yun. Mga pagkakamali nilalabanan niya. Lagi, kalabanan niya, bagsak. Lagi ganun. Lagi talo, hindi niya alam paano bang gagawin. Sa tagal-tagal niya na sa ministry. Tapos sa araw, tatlong buwan panalo siya lagi. Hindi niya nagumpay yung kalaban. Ayos to. Tuloy-tuloy na to. Magiging kalahating taon na to, magiging isang taon na to, maganda na yung aking ministry. Hindi na ako nabagsak sa mga problema sa tukso. Sa nangyayari sa akin. 3 buwan pa lang mga kapatid, bumagsak siya. So, ginawa niya, masama loob niya, sabi niya, 3 buwan na, pumalpak pa din. Sabi niya, palpak pa din. So, ginawa niya mga kapatid, pumunta siya sa Pumunta siya sa mataas na lugar. Taas doon siya nagsisigaw, sumigaw siya. Panginoon. Sabi niya, sumigaw siya ngayon. Sa sama ng loob niya, kumaano yung kanyang puso. Inatake mo siya. Siguro, hindi ko lang atake sa puso, ano yung reason. Sabi niya, wala, mamamatay na ako nito, impyerno na ako, sabi niya. Kasi 3 buwan ko nang nilalabanan ng okay na eh. Hindi naman ako natatalo eh, talagang ayos na eh. Kaya lang, ito, ngayon kababagsak ko lang. Balik, nagawa ko na naman yung mga dati. Tapos pagdating niya sa langit, sinundo siya ni Jesus punta sa langit. Nakikita niya yung mga nakikita niya yung katawan niya. Mga kapatid, yung katawan niya, nakikita niya yung katawan niya. Inaano na ng mga tao. Umangat na siya sa langit. Nung mamamatay siya, sabi niya, ako, diretso na ako sa impyerno. Kasi bumagsak ako eh. 3 buwan, panalo ko sa beses na yun. Diretso ako sa impyerno niya ito. Ngayon, dinala siya Jesus sa langit. Yung mata ni Jesus, puno ng pag-ibig, malamlan. Puno ng pag-ibig yung mata ni Jesus. Tapos yung tingin sa kanya ni Jesus, hindi siya kinukundina. Hindi siya, bagsak kanina. O kahapon. 3 buwan okay, tapos
Hindi ganun eh. Yung pagtingin ni Jesus sa kanya, hindi ganun. Walang kondemnasyon. Hindi siya kinakondena ni Jesus. Sabi mga kapatid, yung verse na Lucas 4, sabi ron, ang Espiritu ng Diyos ang nasa akin. Binigyan niya ako ng anointing. Pinahira niya ako upang palayain ang mga bihag. Yung pala, yung ibig sabihin pala ng mga salita na yun, yung palang bihag na yun, sila pala yung mga lumalaban. Hindi pala sila bihag dahil hindi lumaban. Talo talaga. Wala talaga. Talo talaga. Nabihag hindi. Ito yung mga tagapagtanggol, lumalaban, mga sundalo. Pagkatapos, nabihag sila. Pag lumalaban ka pala, pwede ka mabihag. Ang sabi ni Jesus, dumating ako para palayain sila. Ibig sabihin ng bihag ay malotos. Ibig sabihin nun, lumalaban sila, nabihag sila ng kalaban. Pero nung malaban sila, active sila nakikipaglaban. Hindi laban. Nagsusonglit siya, pero lumalaban siya, umabagsak sa lalaban. Nabibihag siya. Ganyan. Lumalaban siya, aktibo siyang lumalaban. Hindi po siya yung talunan na, bahala ka mo, talo na ako, hindi na ako lalaban. Lagi naman ako talo, hindi ganun. Lumalaban siya. Kaya pala si Jesus, hindi siya kinukundina ni Jesus, kung sila nakita. Kaya pala hindi siya napunta sa impyerno. Ibig sabihin ng oppress, mga pinahirapan, tetros, menos, ibig sabihin niyan, ay sila yung nagkaroon ng nahirapan sila dahil sa walang hustisya. Nawalan ng hustisya sa buhay nila. No? Lagi sila ay durog dahil lagi silang tinatalo. Sila yung mga tumabagsak at muling bumabangon. Sinusubukan nilang bumangon. Bangon, laban ulit. Bagsak, bangon ulit, laban. Alam mo, sabi sa Proverbs 24:16 hanggang 18, sabi niya, ang matuwid, 7 beses na bagsak at muling bumabangon. Ngunit ang masama ay bumabagsak sa kanyang, the wicked fall into mischief. No? Mamaya, basahin natin Tagalog niyan. Sabi ron, yung matuwid, nabagsak 7 beses. Natayo pa rin, natayo. Mga kapatid, ang matuwid ba hindi nabagsak? Sabi dito sa Proverbs 24, ang matuwid nabagsak. Amen? Ang masama, hindi na nabangon. Nakahiga na lang yung bagsak na. Hindi na sila nabangon. Ang matuwid, nabagsak, nabangon, nabagsak. Kaya nga 7 beses ang bumangon. Kaya mga kapatid, ito yung sinasabi ng oppress, tetras menos, ibig sabihin niyan, bagsak, babangon ulit, bubugbugin naman sila, bagsak na naman, babangon ulit. Ganun, nakita ka ng boxing, tatamaan na, bumabangon ulit, tapos tatamaan naman, bagsak na naman, babangon ulit, alaban na naman. Ganun, kahit anong bagsak naman sa boxing, bangon na naman siya. Tapos bubugin na naman siya, bagsak na naman, babangon na naman siya, tatalaban siya, bubugin naman siya. Ganun ang matuwid. Amen? Ang matuwid, nabagsak, nabangon. Amen? Ang masama, hindi na bumabangon. Sabi niya, aray, ang sakit, hindi na ako mabangon. Bugbugin. Ang matuwid, lumalaban. Amen? Pag sinabi ng Diablo, di ka arapat-dapat anak ng Diyos. Pag sinabi ng Diablo, paturo-turo ka ba? Tumatayo ka pa dyan. Lalaman ka. Amen? Yan. Yan pala yung ibig sabihin nun. Sa Proverbs 24, matuwid ka pala.
pag ikay bumabagsak at bumabangon. Sabi ni Smith Wigglesworth, 1,000 beses ka bumagsak, 1,000 beses ka babangon. Amen? Sino rito yung bumagsak na 1,000 beses? Sino rito yung bumangon na nasa ikas 1,000 beses? Amen? Baka 10 beses ka pa lang bumagsak. Sabi ni Wigglesworth, kulang ka pa ng 900 times. Makarami pa. Sabi nga ni Jesus kay Pedro, magpatawag ka 70 times 7. Patawarin mo sila. Amen? Kasi babangon pa yung mga anak ng Diyos. Yan, yung ibig sabihin ng mga pinahirapan, mga oppress. Binugbog, tumumba, babangon. Binugbog, tumumba, babangon. Kung ganun. Tayo ng tayo, laban ng laban. Sabi, para magkaroon daw ng kalayaan. Sabi doon sa Luke chapter 4. Bigyan na sila ng kalayaan. Ibig sabihin ng kalayaan, atesis. Ang ibig sabihin nun, hindi lang to bubuksan yung kulungan at lalabas. Hindi ganun. Ay, ibig sabihin nun, ito yung salitang batas. At salitang building. Yun yung salita niya, pang batas at pang building. Salita ng mga engineer, mga ganyan, sa bansa nila. Ibig sabihin nito ay tinanggalan ka na ng utang. Ibig na pinalaya ka na, tinanggalan ka ng utang. Tinanggalan ka ng kasalanan. Pinawalang sala ka, pinawalan ka ng utang, atraso, na nabaliktad na yung pag-aari. Dati wala kang pag-aari, ikaw ang may utang ka, ngayon ikaw na yung may-ari. Sa'yo na yun. Ay, ibig sabihin ng salitang yun. Complete cancellation of debt, utang, total reversal of ownership. Ang otoridad ay nabaliktad mula doon sa bumibihag, bumalik yung otoridad doon sa binihag. Kulong ka. Ngayon malaya ka na. Ang otoridad nasa sarili mo na. Hindi ka na kukulong ni inuman. Ibig sabihin ng Luke chapter 4, bibigyan ka ng kalayaan. Hindi ka, dati bihag ka. Ngayon, nabalik na sa'yo yung kalayaan. Wala nang humahawak sa'yo. Sabi ng Diablo, hawak kita. Bihag kita, hindi na. Hawak ko na sarili ko, malaya na. Putol na ako sa'yo. Amen? Ibig sabihin niya, Jesus doon, bibigyan kita ng kalayaan. Yun ang Luke, yun yung pagbibigay sa atin ng anointing. Tayo lingkod ng Diyos, anak ng Diyos. Ang kapangyarihan bumalik sa atin. Tayo na ulit ang humahawak. Yung otoridad. Nasa ilalim na naman natin yung Diablo. Dati ilalim tayo ng Diablo, binihan tayo. Ngayon, ilalim na natin ang Diablo. Kasama na natin ang Diyos na gumagawa, lumilikha. Amen? Kaya gumawa ang Diyos ng tao, kasama niyang lilikha. Hindi kagaya ng anghel. Hindi yun ang trabaho ng anghel. Trabaho ng anghel maglingkod. Maglingkod sa tao, maglingkod sa Diyos. Kasi ang tao ay kasama ng Diyos, lumilikha, gumagawa. Wawasakin nila ang gawa ng Diablo. Ang Diyos at yung kanyang anak, sila yung wawasak sa Diablo. Sila yung magkasamang lilikha. Sila yung katawan ni Kristo. Diyos na nagkatawang tao. Yung pala, ang pakikipaglaban natin, gagamit tayo ng espada. Ang pakikipaglaban pala natin spiritual. Nakikita tayo ng Diablo na banta sa kanyang kaharian. Ito yung espada ng Espiritu Santo, salita ng Diyos. Amen? Boses ng Diyos.
Matalas yung salita ng Diyos kagaya ng dalawang talim. No? Pag sinabi ni Jesus, nasusulat, natatalo niya yung diablo. No, ginagamit natin yung salita ng Diyos. So ito yung mga panlaban natin, salita ng Diyos, dugo ni Kristo. Sabi sa Revelation 12:11, kailan na panagumpayan ang kaaway sa pamamagitan ng dugo ng kordero, sa pamamagitan ng salita ng kanilang mga patotoo, testimony, at hindi lang minahalagan lang buhay hanggang kamatayan. So, napanagumpayan natin sila sa dugo ng kordero. Amen? Dugo ng kordero ang panlaban natin sa diablo. Blood, dugo. At salita ng ating mga patotoo. Kaya ganda-ganda diablo sa patotoo. No, ayan ng diablo ng minakaroon ng testimony. Kasi yung testimony ang panlaban sa diablo yan. Dalawa ng salita, tatlo. Dugo ng kordero. Pangalawa, salita, testimony, patotoo. Pangatlo, hindi nila minamahal ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Hanggang sila mamatay. Amen? So mga kapatid, alam nyo, maturity kasi yung ang hiling mo sa Panginoon, hindi mga pansarili mo. Ang gusto mo, makatulong ka na sa iba. Ipagpipray mo sila na talagang specific. Panginoon, itong tao na to sa ngayon, kailangan na po nito. Specific mo sinasabi. O Lord, kailangan niya ganito. Talagang sinasabi, pinapanalangin mo. Amen. Na parang nakikipag-usap ka lang. No? Hindi ka nasigaw. Binarinig mo yung magaganda mong pananalita, hindi ganoon. Kahit nagsasalita ka, okay. Kahit malakas, sarado kang kwarto o siya, hindi ko lang makarinig sa'yo, alingaw-ngaw lang, pwedeng malakas. Pero walang nakakarinig sa'yo at ang pananalita mo ay parang nakikipag-usap ka lang sa pamilya mo, no? Normal lang. Walang masyadong mabulaklak. Amen. Minsan ginagawa natin yun, mga bulaklak na pananalita. Hindi po, pag-usap tayo sa Diyos, alam niyo merong bata, ganito kalit na bata. Nag-pray siya, Panginoon, pagalingin mo yung lola ko, may sakit po siya sa ospital. Alam mo, pinadala ng Diyos yung kanyang anghel. Pinagaling yung lola niya. Sabi na, walang palabok yung bata niya. Gumaling yung lola niya. Mga kapatid, hindi po pala palabok. Yun ang gustong-gusto ng Diyos. Yung lola niya, gumaling. Na hindi kaya pagalingin ng doktor, sa ospital, gumaling. Yung lola niya. Ganon, tayo makikipag-usap sa Diyos. Sabi ni Jesus, kung maliban kayo maging tunay na bata, hindi kayo makakasok sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian, sa kingdom. No? Sinabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. Para yung bata, nag-uusap na kanyang tatay, sa kanyang nanay. Hindi, ang daking palabok. Ang Diyos ayaw nun. No? Hindi mo natin sinasabi para sa ibang nakakarinig. Normal na pananalita para sa Diyos. Mapalabot na pananalita para sa ibang nakakarinig, hindi para sa Diyos. Ang Diyos ayaw nun. Ano yan sa'yo? Marvin. Hindi kasi Marvin, mapalabot eh. Makata, matula. Matata, maano? Hindi yata si Marvin. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Hindi ko kilala to. Sino ba to? Mapalabo. Pag natural na pananalita, tuwa ang Diyos. Pinapadala yung anghel agad. Dala-dala ka agad yung sagot.
Kaya yung lola ng bata, gumaling agad. Amen? Yun lang naman target natin eh. Pag may mga sakit, Lord, pray tayo, tapos gumaling. Tapos. Amen? Mga kapatid, gusto ng Diablo, bigyan tayo ng pride. Ang galing naman ni Marvin magsalita. Mapalabo. Tapos yung may sakit, hindi gumaling. Hindi dinadala ng Diyos ang angel niya. May dala ng sagot. Ano natin yun? Amen? Mga kapatid, makalimutan nyo na si Marvin, maglang si Jesus. Amen? Kasi, may taong may sakit at gumaling. Amen? Kaysa maalala naman tayo, basta kalimutan na si Jesus. Kasi wala namang gumagaling. Walang nire-rescue, walang niligtas. Amen? Napagtagumpayan nila sa pamagitan ng dugo ni Jesus. At salita ng kanyang patotoo. Hindi nila minahalagan lamang sarili hanggang kamatayan. Ang panalangin gusto raw ng Diyos ay yung iba. Ayaw na ayaw. Kahit sa buong Bible, bihira ka na makakita ng panalangin sa sarili niya. Meron doon si Jabez. Panginoon, pagpalagin mo ako. Palawakin mo aking nasasakupan. Pero may pag-aaral ba yun? Pero mga kapatid, karaniwan po panalangin. Puro sa iba. Si Jesus sa John chapter 17, pinanalangin niya kanyang mga alagad. 11. Pinag-pray niya. Puro iba. Mga kapatid, pag pinag-pray mo yung pamilya mo, babalik din sa iyo. Amen? Iba yan. Iba man yan. Hindi sarili mo yan, Lord. Ito para sa akin ito. For me. For myself. Hindi man ganon. Para sa akin, sa sarili ko. Pinag-pray mo yung pamilya mo. Huwag sa may specific, babalik din sa iyo. Magiging magaan din ang buhay mo bilang kasama sa pamilya. Bilang magulang, bilang kapatid mo. O bilang nakakatanda sa kanila, bilang uncle, bilang auntie. Babalik din sa iyo. Kasi, naabot sila ng Diyos. Sabi ni Santiago, o sabi ni John, paano mo mamahal yung Diyos na hindi nakikita kung yung kapwa mong hindi nakikita, hindi mo mamahal? Ang panalangin, sa labas, hindi sa sarili mo. At yun ay pagmamahal sa Diyos. Di mo pinapanalangin yung kapwa mo, Lord, to, pamilya ko, to, ganyan, to. Sabi pa nga ni Jesus, panalangin yung kaaway mo. Di mo yun, pagmamahal sa Diyos. Amen? Alam mo, meron satanista. Pinadama ng Kristiyano yung kanyang pagmamahal sa kanya. Isa siyang priest. Pari siya sa Africa, puti. Amerikano. Naging Kristiyano, dati nga, pari na satanista. Sabi niya, lahat ng kasamaan, ginawa ko na. Pero naramdaman ko yung pagmamahal. Hindi niya pinipit ng napakasama mo. Hindi niya sa naramdaman niya yung pagmamahal. Tinadama niya kanya siguro niyakap siya, talagang ginawas. Mga kapatid, isang hakbang na lang sa impyerno, naging Kristiyano. Share sa internet. Sabi niya, mahala kong Kristiyano yun. Naging Kristiyano ako. Ang sinasamba niya si Satanas, satanista sa Africa. Merong lugar sa Africa na puro puti. Ang mga pangalan, salitang English. Pangalan ng lugar. Mga kapatid, pagmamahal sa kapwa, panalangin sa iba, at sila nagbago.
Yan. Hindi nila minahal ang kanilang sarili hanggang sila'y mamatay. Di ba? Lord, try ko sarili ko, si Marvin. Hindi gano'n. Hanggang namatay na nga eh. Sabi rin sa verse, hanggang namatay eh. Hindi nila minahal ang sarili nila. Hanggang namatay na sila. Puros iba ang pinag-pray. Mga kapatid, mayroong testimony na sinasabi lang na mga namatay sabi, ganito pag-pray mo, ganito yung tinuro ko kay John D. Belaved. Kung paano siya maging John D. Belaved na pinakamamahal ni Jesus. Yun yung pagkatawag niya, ito yung panalangin niya. As may tinuro pa sa kanya, ito naman, ganito ka lagi manalangin araw-araw. Ito yung pinapanalangin ni Santiago, aking kapatid sa ina. Kung paano siya maging ganun, kaya siya naging ganun na kahit ang tindi ng mga pagsubok sa kanya, nalampasan niya hanggang pinatay na siya, napanagumpayan niya. Ito, nabasa na sa Revelation, hindi nila minalaman na silang gamamatay sila. Kasi meron silang panalangin araw-araw. Panginoon, ito pagkakatawag mo sa akin, ito, araw-araw yung pinag-pray. At natupad nga yun. Amen? Mga kapatid, may mga prayer, i-pray mo yung salita ng Diyos. Lalo na yung pagkakatawag sa'yo ng Diyos na nasa Bible, pray mo yun. Lord, ito yung pagkakatawag mo sa akin, alam ko. Pray mo yun araw-araw, tutuparin ng Diyos sa'yo. Kung paano tinapad yung kay John D. Belaved. Hanggang niyang buhay pa siya. Hindi siya namatay. Wala nakakita ng kanyang libingan. Para saan si Jesus. Buhay siya. Sabi ni Jesus sa Gospel, meron dito nakatayo na hindi mamamatay hanggang siya dumating karin ng Diyos sa kanya. Siya nilaglag sa kumukulong mantika at siya nabuhay. Hanggang tumanda na siya. Lumimpis na, naubos yung buhok niya dito, haba ng buhok niya. Haba-haba na ng buhok niya. Walang gupitan. Nakaraan, binanggit ko sa inyo, panahon pa na dating Muslim, panahon pa nung Jesus, nung siya baby, isa siya sa matuloy pantas, matatalinong tao na sabi niya, mga hari na bumisita kay Jesus. Na nandyan sa Mount Kailash, sa Tibet. Nasasabi ko, 400 years, hindi siya 400 years. 2,000 years na. Hindi siya namamatay. Pinag-pray siya ni Jesus, binigyan siya ng glorified body ni Jesus. Hindi siya namamatay, kagaya siya ni John D. Belaved. Dati siyang Muslim. Amen? Siguro ng panahon ni Jesus, wala pang Muslim. Isa siya sa 70. Sabi niya, isa ako doon sa 70 na umalis. John chapter 6. Sabi niya, siguro nung pag-alis niya doon sa John chapter 6, naging Muslim siya. Kaya sabi niya, dati ako Muslim. Pero panahon pa siya na Jesus na nagbigay ng handog. Kaya si Jesus nung siya, kasama siya doon sa maraming dumagsak. Nung pinanganak si Jesus, kasama siya doon sa kanya. Tapos dati siya Muslim. Ngayon, libo-libong taon na siya. Merong taga-India na nakakita sa kanya. Amen? So mga kapatid, hindi nila minahal ang kanilang sarili hanggang sila'y mamatay. Hindi puro sarili natin. Yan ang tumatalo sa Diablo. They overcome him. Natalo nila. Gusto mo matalo ang Diablo? Una, sa Revelation chapter 12, 11, sabi ron, dugo ng kordero. Pangalawa, patotoo. Salita ng patotoo. Pangatlo, hindi nila minamahal ang kanilang buhay at kamatayan. Sabi ni Jesus, dumarating ang kaaway, wala siyang makukuha sa akin. Wala siyang anuman sa akin. Amen? Masusunod mo isang bagay kung meron doong pampaliyag. Kung meron doong gasolina, kung meron doong ganun-ganun. Pero kung wala, silaban mo ng silaban yan, hindi masusunod. Parang ganun.
Si Jesus walang mapapala yung kaaway sa kanya. Dumating ng dumating, walang nangyari. Walang talag. Yun yung tatlo. Para managumpay ka sa kalaban. Dugo ni Kristo, salita ng patotoo, at yung hindi mo mahalin ang sarili mo hanggang kamatayan. Ayan. Sumunod, pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lahat luluhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Ang mga spirito yun. Amen. Luke 10, sabi 17, sabi ron, yung 70 na pinadala ni Jesus, bumalik at masaya. Ang sabi ng Panginoon, ang mga spirito, mga diablo, ay sumusunod sa amin sa pamagitan ng iyong pangalan. Yan. Kasi ginamit yung pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka! Sa katawan na yan! Sumunod. Bakit sumunod? Kasi nag-pray tayo, hindi. Sumunod kasi ginamit natin yung pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name! Yan, kaya gumaling. Kaya umalis yung diablo.